Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Bobs TV. Alright, so tayo nababalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin mga babayan. Ito pong nilalaman ng impeachment complaint ng Makabayan Block dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil grabe mga babayan, no? Talagang idiniin nila yung Pangulong Bongbong Marcos na sangkot daw di umano dito sa flood control anomalies na to. At ang ating Pangulong Bongbong Marcos daw, no, ay nagtraidor sa ating mga kababayan. No, dahil nga po yung kanilang isinampang kaso mga babayan, no, impeachment, no, kasama po ang betrayal of public trust mga babayan. No, paano kaya nagbetray ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan o sa atin? No, kung siya mismo ang naglabas no netong corruption no sa DPWH. Hindi ko magets yung logic na nangyayari dito mga babayan dahil sinasabi nila na yung Pangulong Bongbong Marcos daw ang big fish. No? Kayo po ba no ay naniniwala dito sa sinasabi na to ng Makabayan Block? Ha? Kayo po ba mga kababayan? O ay sang-ayon? No, ang ating Pangulong Bongbong daw ang siyang parang mastermind sa likod ng korupsyon. No? Ang Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos daw ang nasa likod ng lahat ng ito. Diba? Bakit kaya mga kababayan, ito pong kanilang mga sinasabi dito no sa kanilang impeachment complaint sa ating Pangulong Bongbong Marcos hindi nila ginawa no bago yan inilabas ng ating pangulo. 'Di ba? Bakit kaya hindi sila nag-file ng impeachment sa ating pangulo nung finailan nila ng impeachment si Sara Duterte? Bakit ngayon lang sila nag-file ng impeachment mga babayan at naglabas ng mga sinasabi nilang may mga ebidensya raw sila no mga babayan no ngayong inilabas na ng ating pangulo yung impeachment na yan. 'Di ba? Parang ano lang parang sinasakyan lang nila mga babayan netong Makabayan Block. No, ito pong mga itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa. No, parang nakiki-impeach lang sila. Nakikiuso ba? No, parang nakikisakay sila mga kababayan. At kung papansinin natin mga kababayan, itong mga nag-file po ng impeachment sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no, karamihan po dyan ay mga makakaliwang grupo. Diba? So parang gano'n na lang pala kadali, no, mag-file ng impeachment ngayon na kahit sino na lang pwede mag-file ng impeachment basta ma-endorse ng congressman o kahit sino kongresista. Diba? Ang swerte naman ng Makabayan Block kasi karamihan sa kanila kongresista. Diba? Okay, so yun ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. So ang tanong natin ngayon mga babayan, kayo po ba ay payag na ma-impeach ang ating Pangulong Bongbong Marcos at maupo po si Sara Duterte? No, ano sa palagay ninyo? Okay, so ito panoorin natin no, ito pong hearing na to, no, itong hearing na ginawa diyan po sa Kongreso kanina, no, ng Committee on Justice ng Congress. Okay? Let's go. Now we proceed to the endorsement of the impeachment complaint filed by Lisa Maza, Teodoro Casino, Renato Reyes Jr., Attorney Nery Colmenares, and 32 other complainants. For this purpose, the Chair recognizes the Honorable Representative from ACT Teachers Party List, Representative Antonio L. Tino, and or the Honorable Representative from Gabriela Women's Party List, Representative Sara I. Elago, and or from Kabataan Party List, Honorable Representative Rene Luis M. Co. You are recognized. Maraming salamat, Madam Chair. Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan
betrayal of public trust. Yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito ang dahilan kung bakit dapat siyang ma-impeach. Nakapaloob sa impeachment complaint na aming inendorso ang buong katotohanan na magtatahi at magbibigay linaw kung bakit sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika mula nang mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 na naitala sa Guinness Book of World Records dahil sa ill-gotten wealth, following in the footsteps, like father, like son. Sa unang 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr., daan-daang bilyon ang pondong sangkot sa flood control corruption scandal. Nangyari ito hindi dahil sa kanya-kanyang diskarte ng ilang mga tiwaling opisyal ng DPWH, mga ganid na kontraktor at ilang korap na senador at kongresista o ng mga nasa ibaba, paligid at katabi ng Pangulo habang siya'y walang kamuwang-muwang at namulat na lamang sa katotohanan nitong SONA 2025 na may corruption pala sa gobyerno niya. Nangyari ito dahil pinahintulutan ni Pangulong Marcos Jr. na maging opisyal na patakaran ang pagpaparte ng DPWH budget sa mga opisyal ng Malacanang, Senado at Kongreso, yung tinatawag na allocables at non-allocables, para pagkakitaan ng mga kickback na tinatawag na ngayong commitment o advance. Ang pondong publiko napunta sa pansariling pakinabang. Yan ang unang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Hindi pa nabusog sa pondo ng DPWH, kaya nangyari sa ilalim ni Pangulong Marcos ang walang kapantay sa kasaysayan na paglobo ng unprogrammed appropriations. Ayon sa batas, tanging ang Pangulo ang may kapangyarihang mag-approve sa paggamit at pag-release ng pondo mula sa unprogrammed appropriations. Ginamit niya ang kanyang discretion para aprubahan ang 213 billion na dagdag na proyekto ng DPWH kasama ang 111 billion para sa flood control na pawang napunta sa korupsyon. Mas masahol pa, pinahintulutan niya at hindi pinigilan ang pagkuha ng 90 billion na pondo ng PhilHealth para gamitin sa infrastructure, bagay na tahasang labag sa sin tax law at dineklarang iligal mismo ng Korte Suprema. Pondo para sa kalusugan, dinala sa kurakot. Yan ang ikalawang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Ngunit, hindi lang command responsibility o sin of omission ang kasalanan ng Pangulo. Direktang nag-utos siya ng hindi bababa sa 100 billion na insertion sa 2025 budget at tumanggap ng hindi bababa sa 8 billion na kickback. Saan ginamit ang pera? May bahaging napunta sa personal, ngunit ang kalakhan ginamit para sa eleksyon. Ito ang sekreto sa likod ng pagbaha ng pera sa panahon ng eleksyon. Pera ng taong bayan, ginawang kickback mula sa kontraktor, pinambili ng boto para manalo at umulit ang siklo. Ganyan mismo ang ginawa ng Pangulo. Ito ang pinakadirekta at masahol na pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Sa mga tagapagtanggol na nagsasabing siya nga ang unang naglantad ng flood control scam, paano mong sasabihin sangkot at pasimuno siya? Sabi ng mga nagrarally, Marcos, Duterte, walang pinag-iba. May batayan yan. Si Duterte may tokhang na kumitil sa libong buhay at may peking gera kontra droga na tumarget sa ilang drug lord. Yung pala, pangunahing protektor, si Duterte, ng sarili niyang mga drug lord, habang pumusturang numero 1 kalaban ng droga. Si Pangulong Marcos naman, tinukhang ang bilyones na pondo ng taong bayan at naglunsad ng peking gera kontra korupsyon, kung saan siya ang bida, habang dinidiinan ang ilang korap
ngunit pinoprotektahan ang sarili at ang pinakamalapit niyang mga nandambong. Sufficient in form and substance ang complaint na aming inendorso. Wala tayong nakikitang dahilan para ibasura ng komiting ito sa napakaagang yugto at hindi pa abutin sa hearing. Nariyan lang sa tabi, nakatago sa publiko ang dalawang opisyal na merong mga resibo at ledger na magpapatunay sa direktang papel ng Pangulo, pagtanggap niya ng kickback at kung paano ginamit at saan napunta ang pondo. Maaari silang pasalitain sa pagtuloy-tuloy ng impeachment proceeding na ito. Tinutukoy ko sina former Executive Secretary Lucas Bersamin at Undersecretary Adrian Bersamin. Ito ang buong katotohanan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal. Ginawa niyang command center ng organized plunder ang Malacanang. Inagaw niya ang pondo para sa kalusugan ng mamamayan, para sa kickback ng ilan at direktang nag-utos ng 100 billion pisong insertion para tumanggap ng kickback. Malubhang pag-abuso ito sa kapangyarihan ng pagkapangulo at pagtaksil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mga Pilipino. Dapat siyang ma-impeach. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you. Honorable Sara Ilago. Sa ngalan ng Gabriela Women's Party, inendorso namin ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos, nina Maza et al. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na paglaban sa korupsyon at mahalagang hakbang tungo sa pananagutan. Ang laban para managot ang lahat ng kurakot ay laban para sa kapakanan at kinabukasan ng mga pamilyang Pilipino. Kapag may korap, napakabigat ng tama sa mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Sa mga nanay na naghahanap buhay sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, sa mga babaeng manggagawang pinipiga ng kontraktualisasyon at barat na sahod, at sa mga biktima ng karahasan na pinabayaan ng isang sistemang walang hustisya. We are endorsing this verified impeachment complaint, which presents acts of betrayal of public trust, demonstrating command responsibility and personal culpability of the President himself. The adoption and implementation of the baseline balance managed parametric formula which institutionalized systemic corruption sa sadyang paggawa at pagdisenyo ng sistema kung saan ang priorities of leaders ang mas sinusunod kaysa sa technical requirements at pangangailangan ng ating mga communities. Ang flood control program na dapat sana ay para sa pag-iwas sa sakuna at kaligtasan ng publiko ay ginawa ng makinarya para sa malawakang pagnanakaw. We have also seen how public funds meant for urgent national needs are turned into the administration's presidential pork barrel. Sa pag-authorize ng Pangulo sa release ng 213 billion pesos ng unprogrammed appropriations, kung saan ang 111 billion pesos para sa flood control projects na pinili batay sa priorities ng leaders lang, ang pondo para dapat sa pagtugon sa pagbabaha at kalamidad ay ginawang pondo para sa sistematikong katiwalian. Hindi ito basta lamang paggamit ng kapangyarihan, ito ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Dagdag pa, ang pagbibitiw ng kanyang mga pinakamatataas na opisyal matapos ang mga seryosong aligasyon ng mga kickback ay nagpapatunay na ang bakas ng katiwalian ay hanggang sa Malacanang. Wala man lang ipinatawag at humarap sa mga investigasyon sa kanila. May resignations pero wala man lang thorough investigation. Walang kahit anong investigasyon tungkol sa kinalaman mismo ng palasyo at ng Pangulo mismo bilang nasa tuktok ng kapangyarihan. Hindi ito pwedeng palusutin. Para po Alright, so yan muli mga kababayan, no? Anong masasabi ninyo dyan? No, grabe yung mga kanilang sinabi. Halos talagang kulang na lang. Husgahan na nila yung Pangulo natin. Kulang na lang. Talagang idiin nila yung Pangulo natin, eh. No? Talagang sigurado sila doon sa mga sinasabi nila, eh. 'Di ba? Kagaya niya yung sinabi natin, no? Kanina. Na bakit ngayon lang sila nag-file ng impeachment sa ating Pangulo?
Kung alam naman pala nila na mayroong mga ganyan nangyayari, bakit ngayon lang? Bakit hindi kayo nag-file last year? Bakit kung kailan lumabas itong mga issue na to ng flood control anomalies, no? Ngayon lang kayo nag-file ng impeachment. Ibig sabihin, hindi nyo rin alam. Wala rin kayong alam. Or eto tanong no? Or alam ninyo, mga babayan, pero ayaw ninyong mag-file o ayaw ninyong magsalita. Parang ganon. Tanong lang naman natin. Kasi nakakapagtaka, no? Bakit ngayon lang sila nag-file ng impeachment? Ganong, alam natin na mainit po yung usapin sa flood control anomalies. Diba? Bakit ngayon lang nila final o sinampahan ng impeachment yung Pangulo natin? Diba? Yun yung tanong natin dito. Kasi kung parang sinasabi nila, alam na nila eh. Diba? Tapos sasabihin nila na nalaman ng Pangulo natin, nung SONA lang. Diba? Hindi. Mali yun. Mali yung narrative. Diba? Nalaman ng Pangulo natin yan, kaya inilabas. No, sa SONA. Sinabi, kailangan kasing malaman ng publiko. Kailangan malaman ng taong bayan. Diba? At parang sinasabi nila rito na hinayaan lang ng Pangulo natin. No? Yung corruption na yan, right under, no? Sa kanyang ilong. No? Sa harapan niya mismo. Parang ganun. At parang sinasabi nga nila rito na alam ng Pangulo natin na nangyayari yan. Diba? Siguro, no, nalaman ng Pangulo natin yan dahil walang nangyayari doon sa kanyang mga flagship project. Diba? Sa mga flagship project niya, walang nangyayari, kaya inilabas niya. Kasi nagtaka siya eh. Diba? Bakit ganun? Walang nangyayari sa mga proyekto ko. Ito pala yung mga nangyayari. Ganyan pala yung nangyayari. Hindi pwede yan. Kailangan malaman ng taong bayan. Kailangan maimbestigahan yan. Bakit kailangan malaman ng taong bayan, mga kababayan? No? Kasi pag bigla niyang pinaimbestigahan niya, mga kababayan, mas nakakapagtaka. Bakit biglang pinaimbestigahan? Diba? Mas maganda na lahat ng tao nakatutok doon sa SONA at yun yung kanya sinabi. Diba? Ano masasabi niya dyan, mga kababayan? No? Kayo ba? Payag? Ma-impeach? Pangulo natin? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.